Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ho'y nagkita uli sa gabing ito. Biyernes ho ngayon na 21 sa buwan ng Marso 2025. Medyo malamig ang panahon na po. Kaya hindi ho natin maiwasan medyo makapal ang sinusuot pagka ganito medyo malamig. Kamusta po kayo? Sana ho kayo nasa mabuting kalagayan. Sa mga kayo bahagi ng Pilipinas, salamat sa Lord sapagkat tayo nakita uli sa gabing ito. Tayo po manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Dalangin namin ang inyong gabay as we study God's Word, especially sa aming dinidiscuss kada gabi tungkol sa imahe at sa iba pa mga bagay. Sana ho'y maging malinaw ito sa bawat Katoliko sa Pilipinas. Salamat, Ama, sa mga nakalipas na oras sa maghapon na patubay niyo sa amin. Salamat sapagkat ginabayan niyo ho kami. Salamat sa inyong patubay, Banal na Espiritu. Salamat po sa mga angels na siya gumaguide sa amin. Mga personal na anghel de la guardia ng mga Katoliko. Salamat po. We just want even to thank you, Mama Mary, for praying for and with us. Dalahin po namin sa oras na ito sa aming pag-uusap part 3 patungkol sa imahe at sa iba pa ay ma-appreciate ng Katoliko ang mga distinctive na ito kumpara sa mga Protestante at mga Evangelicals. We just pray for understanding tonight at sana nga ho ay patuloy kami na ma-enjoy namin ang presensya nyo sa kada pag-aaral ho namin ng inyong salita. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga Katoliko nationwide at sa labas ng bansa, magandang gabi ho sa bawat isa. Salamat sa Panginoon dahil tayo ho uli nagkita. Again, wala ho tayong fixed na oras lagi. Depende ho yan sa sitwasyon ng pangatawan ni Brad Calix. Medyo nag-iiba-iba ho kasi yung timpla ng ating katawan. Lalo na kapag ho taglamig. Opo. Anyhow, mga kapatid, tayo po nasa bahaging part 3 na ating serye na pinag-uusapan po natin yung imahe, no? So far, marami na ho tayong na-discuss. Sinagot natin ang tahasan. Tayo ba'y sumasamba sa imahe? Sa mga rebulto? Hindi ho. Yung mga replika na yon, yung mga saints na yan, na inukit ng kamay, nagpapaalala lang sa atin. Mga totoong tao yun na nabuhay sa mundo. Replika na lang ho yun prototype. Hindi ho natin sinasamba ang mga larawan. We just pay them respect. We just venerate them, mga kapatid. Opo. Ngayon, pag-usapan po natin sa gabing ito, yung pagpuprosesyon. Kasi ginagawa ng Katoliko ito matagal ng panahon Sa amin po, sa Bicol region, yung Peña Francia, yan po ay sa tubig pinapadaan Prosesyon yan sa tubig pinadadaan. Na magkakasunod na maliliit na bangka, siyempre yung medyo malaki na sasakyang pandagat, na doon nakalagay yung Peña Francia na imahe at may mga umaalalay po doon, siyempre, ng mga Katoliko. At ito po'y sinusundan ng iba pang mga sasakyang pandagat. Sila ay nagpuprosesyon. Pandagat naman, mga kapatid. Masama ba ang prosesyon sa Katoliko, mga kapatid? Huwag kayong magugulat sapagkat ang Biblia ay may mga nakatala sa lumang tipan na prosesyon na ginawa mismo ng mga tao ng Diyos. Si Haring David. Unang Kronika, pangkat 13, mga sitas na 5 hanggang 8. Pakinggan nyo, mga fellow Catholics. Ang sabi po ron, kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor sa Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod Jerim ang kaba ng tipan at dalhin sa Jerusalem. Na pumunta silang lahat sa Baala papuntang lungsod ng Jerim sa Huda upang kunin ang kaba ng tipan ng Diyos na si Yahweh na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin.
Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaba ng tipan sa isang bagong kariton na inalalayan ni Uza at Ahiyo. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pompyang at trompeta. Mga kapatid, malinaw sa lumang tipan, practice na ho yung prosesyon. May nakatala sa Biblia sa lumang tipan, si Haring David mismo, inilagay po ang kaba ng tipan doon po sa kariton na inalalaya naman ni Uza at Ahiyo. Mga kapatid, ang nagprosesyon si Haring David at ang buong Israel, at kasama sa pagpuprosesyon ay mayroon pong pagsayaw at may pag-awitan. Sa saliw ng tugtugan, gamit po ang mga gamit pang musika na lira, alpa, tamburin, pompyang at trompeta. Maliwanag kapatid, hindi ho bawal sa Biblia ang prosesyon. May talata tayo na ginagamit. Pangalawa, ang pagsasayaw ba sa mga kapistahan, dala ang imahe ay isang pagsamba? Ang pagsasayaw ba sa mga kapistahan, dala ang imahe ay isang pagsamba? Napakinggan niyo ang unang Kronika, pangkat 15, mga talatang 28 hanggang 29. Ang buong Israel ay kasama ng kunin ang kaba ng tipan ni Yahweh. Sila'y nagsisigawan sa galak, hinipan ng tambuli at trompeta at tinutugtog ang pompyang, lira at alpa. Habang pinapasok sa lungsod ni David ang kaba ng tipan, si Mikal, anak na babae ni Saul, ay dumungaw sa bintana. Nang makita niyang si David ay nagsasayaw sa tuwa, siya'y labis na nainis. Ikalawang Samuel, pangkat 6, talatang 14 hanggang 16, isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ng mga Israelita, nagsigawan sila sa tuwa at hinhipan ang mga trompeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David ay naglulundag at nagsasasayaw. Nang siya'y madungawan ni Mikal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Mga kapatid, mula sa talatang ito na ikalawang Samuel 6, 14 hanggang 16 at unang Kronika 15, 28 hanggang 29, si Haring David ay sumayaw sa harapan ng kaba ng tipan upang magbigay ng papuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mga debotong Katoliko ay sumasayaw hawak ang imahe ng mga banal upang katulad ni Haring David ay magbigay din ng papuri sa Diyos. Hindi tayo sumasayaw para papurihan yung hawak nating imahen. Hindi ho. Pagpupuri sa Diyos. Nasagot ba yung ating tanong na ang pagsasayaw ba sa mga kapistahan dala ang imahe ay isang pagsamba? Hindi ho. Hindi ho pagsamba yon, mga kapatid. Hindi ho pagsamba. Hindi natin sinasamba yung imahe habang nagsasayaw po ang ibang mga Katoliko. Ako po, hindi ko pa naranasan yan. Pero marami na tayo nakita, pastor pa tayo noon, na mga Katoliko na pinapractice po mga bagay na yan. At iba yung pananaw ng mga pastor sa bagay po na yan. Na pangatlo, pagsamba ba sa imahe o larawan ang paghalik, pagpupunas ng panyo o paghaplos ng mga kamay? Di ba sa Quiapo nangyayari yan? Nung ako po ay maliit pa, sinasama ko na ang aking mga kaibigan. Siguro ang edad ko ay nasa pagitan ng 10 hanggang 13 taon. Lumaki ako sa Maynila, mga kapatid . Manila boy po ako. At pupunta kami sa Quiapo at meron doon Black Nazareth po. Itim na Nazareno. At dami nakapila po doon sa Quiapo. Mula po doon sa labas, nakapila po yan. Papasok po sila isa-isa. Nakapila sila. Ang kanilang gagawin, papahid lang ho doon sa Nazareno. Matagal na kong ginagawa yan ng mga Katolikong Pinoy. Masama ba yan?
Pagsamba ba sa imahe? O larawan ng paghalik, pagpupunas ng panyo, o paghaplos sa mga kamay? Ako honestly, sumasama lang ako noon kasi nga, for curiosity. Kasi marami tayong kaibigang Katoliko. Curious lang, kaya ano ba meron dyan? Okay, nakikipila rin tayo nung tayo bata pa, pero hindi natin masyadong alam bakit ganun, di ba? Now, sa Mateo pangkat 9, talatang 20 hanggang 22, sabi rito, habang sila naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon na dinudugo at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Na sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang kanyang damit, gagaling na ako. Now lumikon si Jesus at pagkakita sa kanya sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di siya'y gumaling ang babae. Ito isang eksena matagal ng panahon na nangyari sa Panginoon na sa pagitan ng babae na dinudugo ng 12 taon. At kanyang hinawakan ng laylayan ng damit ng ating Panginoon Diyos sa paniniwalang siya po ay gagaling. At nangyari naman po yon sa babaeng dinudugo. Sa Gawa 19:12, ito po yung ating mababasa. Di karaniwan ang mga himalang ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Pablo. Kaya kahit na ang panyo o damit na ginamit niya ay dinadala sa mga may sakit at gumagaling ang mga iyon. At iniiwan din sila ng masasamang espiritu. Mga kapatid, sa talatang ito makikita natin na ang biyaya ng Diyos ay maaring dumaloy din sa pamagitan ng mga material na bagay na karaniwang ginagamit ng tao. Mga kapatid, ang mga galaw na panlabas naman ay naghahatid ng iba't ibang kahulugan bilang bahagi ng isang expression o paglalahad kung ano ang nilalaman ng puso ng isang tao sang-ayon sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, kung sa panahon ni Pablo, ginamit ibin yung mga panyo para gumaling yung mga tao. Diba sa atin may grupo tayo na El Shaddai sa Katoliko na kumikilos din naman ng Diyos sa grupo na ito. Mga charismatic Catholic, mga kapatid, makasama natin sila eh. Opo. Ang Diyos ba ay limitado lang sa ibang mga bagay? Hindi ho. God can use almost anything. Ang siyensya, wala naman tayong problema dyan. Pupunta tayo sa doktor, nire-resetahan tayo, umiinom tayo ng gamot. Pwede naman ho yan, medisina, doktor. At may mga pagkakataon po na, di ba, mga Katoliko ay nararanasan nila ang kagalingan sa pamagitan ng ilang mga selected priests sa Pilipinas na merong kakayahan na magpagaling. Di ba, may mga healing priest po tayo? Opo. Bagamat hindi lahat ng pare merong ganong kakayahan na biyaya na galing ho sa Diyos. Dapat ba tayo humatol sa mga ganitong mga pagkakataon? Dapat ba tayo makiisa sa mga Protestante at mga Evangelical na sasabihin nila na yung ginagawa ng Katoliko, hindi biblical yan. Kalokohan yung ginagawa ninyo. Itigil nyo yan sapagkat wala yan sa Biblia. Mga kapatid, sa Juan 7:24, ang sabi mismo rito, huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Hindi natin pwedeng ikahon ng Diyos, mga kapatid. Ang paggalaw ng Diyos, ang pagpapagaling ng Diyos, iba-ibang forma. Pwede tayong gumaling gamit ang doktor at medisina. Misa naman, saan ka man magpuntang mga dalubhasang doktor, misan din wala humagawa, hindi ma-detect yung mga karamdaman. Misa na lang, pinakadulo nito ay umaasa na lang tayo sa biyaya ng Diyos, sa milagro. Naniniwala po tayo doon. Hindi natin pwedeng ikahon ng Diyos sa kung anong pwedeng gawin niya. Na He can use doctors, medicine. Of course, ibang usapan naman yan yung mga faith healers, no? Kung Katoliko ka, hindi ka dapat pumunta sa mga faith healers, mga albularyo. Ipinagbabawal po yan sa atin. Kausapin yung mga pare nyo.
Hindi ho yan sinasabi na puntahan po sila. Hindi ho. Pupunta tayo sa doktor, hindi sa albularyo. At minsan, nagawa mo na lahat yan, pinuntahan mo na yung doktor, etc. Pero wala pa rin nangyayari. Ano yung huling hirit mo? Hindi ba't milagro ng Diyos? Bagamat hindi sa lahat ng pagkakataon ginagrant ng Lord yung milagro, pero maaring kumilos ang Diyos sa pamagitan ng milagro. Sa Santiago pangkat-4, talatang 11 at 12, ang sabi ni Santiago, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa bawat isa. Ang namiminta sa umahatol sa kanyang kapatid ay namiminta sa tumahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan kundi isang hukom. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, ang sabi ni Santiago, sino ka para humatol sa iyong kapwa? Mga kapatid, yung mga napapansin natin, huwag tayo masyadong pabigla-bigla. Huwag tayong humatol. Magmatsyag lang ho tayo sa mga pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Magpasalamat. Kung tayo po ay pinagbigyan ng Diyos sa ating kahilingan na gumaling sa ating pisikal na mga illnesses, praise the Lord. Kung iba ang plano ng Lord, matutunan natin din magpasalamat at acknowledge ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay, mga kapatid. Now, sa panghuli, ano po bang kaibahan ng Diyos-Diyosan sa mga imahe o larawan? Larawan ng mga banal na tao ng Santa Iglesia Katolika. Di ba marami tayong santo na nakaukit sa iba sa marmol, sa kahoy, di ba? Marami tayong santo na nakapaligid sa parokya, sa labas ng parokya. Sa amin dito sa Sumag, San Juan Nepomuceno. Doon po sa Katedral de San Sebastian. Di ba? Nakalagay doon sa kanilang altar. Mga kapatid, ayon po sa kasaysayan ng simbahan, noong 787 AD sa Second Council of Nicaea, ay ganito ang paliwanag ng Santa Iglesia tungkol sa kaibahan ng sacred images at Diyos-Diyosan. Magkaiba ho ito. Ano ba ang sacred images at ang Diyos-Diyosan? Now, ang sabi po ng Council of Nicaea, sa wikang Banyaga, ang sabi ho, there is a great distinction between idols and images. For idols are figments and inventions of men. The idol is nothing in the world, but an image is a representation of a true thing having real existence in the world. Ano ho yung pagkakaiba ng idols at yung mga sacred images? Yung mga idols po ay walang saysay. Nothing. Walang saysay sa sanlibutan. Pero yung imahe, ito po ang kumakatawan, ito po ay representation. Ito po ay kumakatawan ng isang totoong bagay na talagang nangyari. Meron talagang Saint Joseph. Meron talagang Mama Mary. Mga totoong taong nabuhay sa mundo. Mga kapatid, hindi ho natin sinasamba ang mga imahe. Bine-venerate lang ho natin, mga kapatid. Nire-respeto, ginagalang. Sa 8:4 ng unang Korinto, ito ho ang pagkakasabi. Kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan na sabi ni Pablo ay larawan ng mga bagay na di totoo. Ano daw ho ang Diyos-Diyosan? Larawan ng mga bagay na di totoo.
Ano nga? Ang Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Mga kapatid, ayon po sa kasaysayan, meron pong nabuhay na Saint Philomena. Mga kapatid, meron po siyang kapanganakan at meron din po siyang kung saan siya isinilang at kung kailan siya namatay. Si Saint Philomena ay isinilang noong January 10, noong taong 291. Siya ay namatay noong August 10, noong panahong 304. Saan po siya isinilang? Taga saan siya? Taga Corfu, Greece. Mga kapatid, sa Hinduism, marami hong Diyos eh. May tinatawag silang God Ganesh. Meron silang tinatawag na Vanara, Patanjali, Devi Kali. Mga kapatid, mga Diyos-Diyosan po yan sila. Larawan ng mga bagay na di totoo. Mga kapatid, kailanman ho ay hindi pa nagkaroon ng isang nilalang na ang katawan ay tao, ngunit ang ulo ay elepante. Yun po yung larawan ni Ganesh. Katawan ng tao ang ulo o mukha ay unggoy at mayroong buntot. Yun po naman ang imahe ni Vanara. Meron naman pong 4 ang kamay at ang ulo ay may ahas o kobra. Ang tawag po doon ay Patanjali. May isang katawan naman po at merong 10 kamay. Si Devi Kali po yun. At meron pong 3 ang ulo, 4 ang kamay sa isang katawan. Yun po si Brahma. Mga kapatid, hindi po tayo naniniwala sa mga yan. Hindi po tayo naniniwala sa mga yan, mga kapatid. May mga Diyos-Diyosan na binabanggit sa Biblia. Sino-sino po ba sila? Una, si Baal at Asyera. Sa unang hari 18 hanggang 19, ito ho ating mababasa. Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh, at ang pinaglilingkuran ninyo ay ang mga imahe ni Baal. Kayo'y tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at ang 400 na propeta ni Asyera na pinapakain ni Jezebel. At magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Mga kapatid, ito po yung mga Diyos-Diyosan. Si Baal at Asyera. Diyos-Diyosan ho na binanggit sa Lubang Tipan. Sa unang hari, pangkat 18, mga sitas na 18 hanggang 19. Pangalawa, si Molek. Levitico 18:21. Ang sabi po doon, huwag niyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek, sapagkat ito ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. So una si Baal at Asyera, pangalawa si Molek. Doon ino-offer yung mga bata, sinusunog. Pangatlo si Dagon. Sa mga Hukom 16:23, ang sabi huron, minsan nagkatipon ng mga haring Pilisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umaawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos, small letter D, laban kay Samson na ating kaaway. Mga kapatid, Baal at Asyera. Pangalawa, Molek. Pangatlo, Dagon. Ikaapat, Astarte at Milcom. Astarte at Milcom. Unang hari 11:5. Ang sabi huron, sumamba si Solomon kay Astarte, ang Diyosa, babae po ito, ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita.
So meron na tayong Baal at Asherah. Ikalawa si Molek. Pangatlo si Dagon. Ikaapat si Astarte at Milcom. Panglima, Semos at Molek. Unang Hari 11:7. Ang sabi po doon, sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Sino pa? Si Sokot. Sokot Benot, Sinergal, Asima, Nibkas, Tartak, Adramelek at Anamelek. Ikalawang Hari 17:29 hanggang 31. Ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana sa mga sagradong burol na ginagawa ng mga Israelita. Si Sukot Benot ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babilonya. Si Nergal ang ginawa ng mga taga-Kuta. Si Asima ang sa mga taga-Hamat. Si Nibkas at Tartak ang sa mga taga-Abas. Si Adramelek at Anamelek naman ang sa mga taga-Sepharvaim. Nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. Ikapito, si Molek at Renfan. Magawa 7:43. Sa halip ang inyong daladala ay ang sanktuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos-Diyosang si Renfan. Dahil ginawa ninyo ang mga ribultong ito upang sambahin, kayo ay dadalhin na bihag sa kabila pa ng Babylonia. Sino pa yung mga Diyos-Diyosan? Si Zeus at saka si Hermes. Magawa 14:11 hanggang 13. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus at nang mabalita ng pari ni Zeus ang nangyari, nagdala siya ng mga torong may kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod upang ialay sa mga apostol bilang handog niya at ng bayan. Sino pa? Si Artemis, ang dakilang diyosa. Magawa 19:27. Naanganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang diyosang si Artemis ay mawawalan ng kabuluhan. Pati na ang dakilang diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay hindi na igagalang. At pang-10, yung calf, yung guya. Gawa 7:41. At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosang kahawig ng guya. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang mga kamay. Mga kapatid, sa mga katotohanang inilahad po natin, natitiyak po natin bilang mga Katoliko na ang mga imahe sa loob ng Santa Iglesia Katolika ay lumalarawan ho sa mga banal na tao na totoong isinilang, namuhay at namatay sa daigdig na ito. Ang kanilang mga larawan, mga kapatid, ay nagpapaalala sa kanilang mga mabubuting ginawa bilang matatapat na tagasunod ng ating Panginoon. Ang hatid ng larawan ay pagpapaalala sa mga nabubuhay upang sila'y tularan at hindi upang sambahin. Napakalayo po ng kaibahan ng mga imahe ng Diyos-Diyosan ng ibang pananampalataya sa Iglesia Katolika. Gayon din ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao na inilarawan sa banal na kasulatan. Mga kapatid, nakita natin 10 iba't ibang mga idols, Baal at Asherah, Molek, si Dagon, Astarte at Milcom, si Semos at Molek, Sukot Benot at yung kanyang mga katropa, Molek at Renfan, si Zeus at Hermes, Artemis ang dakilang diyosa at ang guya. Mga kapatid, wag ho kayong malilito.
Yung mga meron tayong larawan sa loob ng parokya natin at sa labas, hindi mo natin sinasamba mga yan. Nagpapaalala lang sa atin na ang mga inihugis ng kamay na yan ay refleksyon lang. Larawan. Nagpapaalala lang na meron talagang totoong Saint Peter. Totoo talaga si Mama Mary. Totoo talaga si Saint Joseph. At ang iba pa. Mga kapatid, doon sa mga kaibigan nating protestante na hindi ko naniniwala dyan, huwag kayong pa-pressure. Hindi niyo naman kinakailangan magpaliwanag para magpaliwanag sa kanila sapagkat matagal nang naipaliwanag yan. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong masyadong mamroblema. Kasi isang bagay yung totoo. Anumang klaseng paliwanag mo sa kanila, hindi nila ho tatanggapin yan. Ganun kasimple. Ba't ka pa magpapaliwanag kung di naman nila tatanggapin? Nagsasayang ka ng panahon, magsasayang ka ng effort, mapapagod ka, papangit ka. Let them. Hindi lang maniwala sa mga ganyan, pabayaan natin sila. Na kung sila ay may mga respeto sa atin, tatahimik lang naman dapat yan sila. Ganun ba? Di ba? Kung magpapaliwanag ang Katoliko sa kanila sa mga protestante, kung sila ay may tama namang saloobin sa buhay bilang isang Pilipino, dapat may respeto. Tatanggapin lang nila yon. Hindi naman kailangan makipag-away. Di ba? Hindi kailangan makipag-away. Hindi kailangan makipag-away. Pero importante, alam mo, bilang Katoliko, na tumayo sa posisyon natin. Yan kasi ang turo ng simbahan natin. Yan ang stand natin. Huwag po tayo mahiya. Ipaliwanag natin sa kanila ng simple. Brad, ganito kasi yan. Kaya kami meron yan. Ganito kasi yan. Ngayon, huwag ka na mag-expect na tatanggapin nila yung paliwanag mo. Lalo na kung protestante ka usap mo at mga evangelical. Hindi ko sila tatanggap ng paliwanag. Kasi para sa kanila, yung ginagawa natin, mali lahat yan. Kung mali pala yan in the first place para sa kanila, ba't ka magpapaliwanag? You're just wasting your time. You just go on sa yung relationship sa Panginoon Diyos. Ika nga, mind your own business and let them. Hanggat maaari nga, wag na natin silang pansinin . Bakit? Kung papansinin mo sila, ma-out of focus ka . Di ba? Pabayaan natin sila. Ang dami-daming pwedeng gawin sa denomination nila, pakikialaman pa tayo mga Katoliko. Wala sila magawa. Wala sila magawa talaga. Kaya pakikialaman tayo. Mga kapatid, to my fellow Catholics, focus tayo sa Panginoon sa ating relationship. Okay? Kasi sinasabi ko nga sa inyo, patuloy tayo mag-aral. At ipagdasal po natin yung ating plano na by June magkakaroon tayo ng online na pag-aaral. Ito po ay may research dito. Mag-uusap tayo ng theology proper at apologetics. Importanteng malaman nating sabay-sabay yung aral ng Catechism of the Catholic Church. At kung paano ka tatayo, paano mo didepensahan yung pananampalataya mo laban sa mga anti-Catholics. Yun ang purpose kung ba't ka mag-aaral ng apologetics. Hindi para magyabang. Hindi para makipagdebate. Hindi ho. Doon tayo sa discussion. Doon tayo sa open forum. Hanggang doon lang po tayo. May gumagawa na ho yung debate ng mga tropa natin. May mga kasama na ho ako sa CFD na gumagawa yan. Kay Brad Calix, hindi ako dyan sa debate. Doon ako sa discussion. Doon ako sa bigyan ko yung taong opportunity na aralin niya yung isang bagay. At siya mismo makumbinse na yung kanyang pananampalataya palang kinalakihan na inaral niya ng 5 taon sa seminary, kulang pala yun. Na maraming misinformations, maraming fake news
na natatanggap ang mga kaibigan nating pastor. Kasi hindi naman sila masyadong nag-research sa Catholicism. Ilang bahagi lang yung alam nila. Sabi ko nga, in order for them to understand the Catholic, dapat maging Katoliko sila. Dapat maging Katoliko sila. In order for them to understand ano bang Katoliko, dapat maging isa sila. Kasi hanggat hindi sila nagiging kaisa, hindi nila maintindihan eh. Kasi baga sa iceberg ano lang surface pa lang yung alam Wala pa Maski ako, hindi pa ganun kalalim Pero dahil sa sobrang misteryoso yung simbahang Katolika, ang lalim, ang yaman ng mga aral, mga kapatid, you try to imagine this. Maraming mahuhusay na theologian sa Estados Unidos na mga evangelical protestante at sila po ay dumadagsana sa Katoliko. Bumabalik na sila doon sa simbahan na pinagmulan po nila. Mga kapatid, mas matalino kay Brad Calix ito. Mga theologian ito, mga profesor to sa mga kilalang theological school sa Estados Unidos. At sila ay napunta na ng Katoliko ngayon. Naaalarma nga ho ang mga evangelical sapagkat marami ng protestante at mga evangelical ang nagpupuntahan na sa Katoliko sa mga panahon na ito. Mga kapatid, kaya ho, yung pagdalagay sa akin ng Panginoon Diyos sa simbahan ng Katoliko, hindi ho nagkamali ang Diyos na inilagay ako dito. At hindi ho ko nagsisisi na nandito ko sa grupo na ito. Bagamat feeling ko nagsisimula talaga. Marami pang hindi alam. Kaya nagsusumikap, mga kapatid. Nakikipag-journey na kasama ho ninyo na matatagal ng Katoliko. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, ano yung saloobin ko sa mga protestante, sa mga pastor na kaibigan ko yan sila Kaibigan ko yan sila. I just respect them. Kung ano yung trato nila sa akin, sa mga panahon nito, hindi nila ako na-gets, pinapasa Diyos ko na lang yon. Hindi ako pumapatol sa debate. Kung meron akong tsansa kumausap sa kanila ng dahan-dahan, gagawin ko po yun. Ang pwede kong gawin, hamunin sila na mag-aral. Ganun lang naman Sa mga pastor na kaibigan ko, hamunin ko lang sila mag-aral. Brad, try to read the Church Fathers. Try to read the Catechism of the Catholic Church. Bago po kayo magbitaw ng mga maanghang na salita na hindi po ninyo naintindihan. Ganoon naman talaga kapag ka nabasa mo lang yung out of context ka, patay ka dyan Nabasa mo lang yung kakapiranggo tapos meron ka na kagad na gustong sabihin, hindi mo nga nabasa. Yung Catechism of the Catholic Church. Sasabihin nila mali. Paano mo nasabing mali? Hindi mo nga nabasa? O baka mali yung pagkaunawa sa nabasa? Kaya nga, yun ho yung hamon ko lang sa mga pastor. Hindi tayo nagmamalaki, wala po tayong ganun Mas magagaling yan sila sa akin. Sino ba naman tayo? Wala tayong PhD. Wala po. Simple lang ho tayo. Wala, nagsusumikap lang ho tayo mag-aral. Dahan-dahan lang ho. Opo. Kaya mga kapatid, to my fellow Catholics, mga kapatid, hindi ito panahon para mag-give up kayo sa faith. Hindi ito ang panahon para lumipat ng simbahan. Nasa tamang simbahan ka. All you have to do, seryosohin mo yung pagiging Katoliko mo. Mag-aral ka ng mabuti. You try to research. Huwag ka lang basta nakikinig sa pare. 15, 20 minutes lang siya kapag kalinggo Naobserbahan ba yung homily?
Bitin tayo doon. Bitin ako doon sa mga pare. Bitin ako doon, 15 to 20 minutes kada linggo. Hindi naman ako araw-araw dumadalo sa misa. Sunday lang ho talaga ako. Para sa akin, bitin ako ron kasi kami mga pastor, sanay kami mag-preach ng 30 to 45 minutes Ang mga miyembro ho namin nakikinig, 45 minutes siya na pangangaral. Yung iba nga ho, 1 oras parang gusto pa nilang humirit That's why may mga Sunday school pa ho kami kapag ka Sunday. May prayer meeting, midweek service kapag ka Miyerkules. At iba pa. Mga kapatid, ang sinasabi ko ganito. Huwag tayo makontento kung anong meron tayo ngayon. Sa relasyon mo sa Lord, try to dig deeper. Dahan-dahan lang. Try to dig deeper. Importante sa atin, meron kang desire na matuto. May desire ka na lumalim sa Panginoon. Maganda yung idea ng synodality na binabanggit ni Pope Francis Ano yung idea ng synodality? Na lahat tayo bilang Katoliko, sama-sama tayo maglalakbay sa pananampalataya. Walang iwanan. Yun po yung idea ng synodality. Ang pinakatema natin, Pilgrims of Hope sa taon na ito. Mga manlalakbay po tayo na may pag-asa. Mga kapatid, I just want to thank the Lord for this opportunity. Marami akong dapat pang malaman. Hindi ako pwede magmalaki. Open ako sa mga pastor na kaibigan ko. This is now my ministry with the Catholics. Tanggapin man nila yan o hindi, nandito tayo. May pinagagawang Lord sa atin sa loob ng simbahang Katoliko. At ang aking panalangin personally, na meron talaga maski na ilang tao lang sa aming parokya, that God would use me mightily mula sa loob na magkakaroon talaga ng mga seryosong tagasunod ng Panginoong Yesus na mabubuhay talaga ng may kabanalan na si Kristo ang pinakasentro ng kanilang buhay at pananampalataya. Yun po yung goal ng Brad Calix. Meron man lang iilan na maging tunay na tagasunod ni Kristo bago man lang ako bawian ng buhay. Di bali na kung yan ay 3 piraso lang, kung yan ay 7 piraso, kung yan ay 12, hindi na mahalaga kay Brad Calix yun. Magamit lang ako ng Panginoon Diyos sa disenyo niya para sa akin. May kanya-kanyang disenyo ang Diyos sa atin, mga kapatid, kung saan tayo mas kagamit-gamit sa kanyang ubasan. Mga kapatid, sumeryoso na tayo. Kailan pa tayo siseryoso? Pag nakapantay na yung paa natin? Pag nakalagay ka na sa kahon? Sumeryoso na tayo hanggat buhay pa tayo. Kasi pag humarap ka sa Diyos bilang Katoliko, wala ka na magagawa doon pag humarap ka sa Kanya. Magbibigay sulit ka sa Panginoon Diyos. Kung anong ginawa mo, maging masama yan o mabuti, magbibigay sulit tayo. Sana mga kapatid, nakatulong ito pinag-uusapan natin sa gabing ito. At Lord willing, next week, Monday to Friday lang po tayo sa Usapang Katolisismo. At sa susunod po na Lunes, pag-usapan natin ang celibacy. Isa sa mga kontrobersyal na issue sa Catholic Church. Ano ba ang celibacy? Bakit ba meron yan? Ano ba requirements niyan? Nasa Biblia ba yan? Marami hong batikos ang protestante patungkol po sa issue ng celibacy. And Lord willing, sa Monday ay pag-uusapan po nating dahan-dahan ang issue ng celibacy. Alright mga kapatid, time check, alas 9:31 ng gabi sa aking orasan. Maraming salamat Aika Ekat, salamat for joining. Raydan Garcia, salamat. Kay Mama Elsie Calixtro, Mama magandang gabi. Kay Raydan Garcia, bro salamat Kay Rosemary Piel, kapatid maraming salamat. Regards sa iyong mister at sa iyong mga kapatid. Salamat Rose. Mga kaibigan po natin ito. Luciano Torrente, maraming salamat kapatid.
Christopher Barquilla, salamat po. Alan Janeta dyan sa Hungary, salamat kapatid. Si kapatid na Maan Primero, ma'am, salamat po. Ipanalangin po ninyo ang ministeryo natin sa Catholic community. Opo. Lawrence Gerald de Guzman, salamat. Sino pa? Si Bangrain Mirasol Ransa, mga pastor ito, mga kaibigan natin. Benjamin Calpo, dyan sa Estados Unidos. Pastor, magandang gabi. Di ko alam kung umaga dyan sa inyo, no, sa US. God bless po sa inyong ministeryo din. Si Rich Banares, maraming salamat. Sino pa? Si Daniel Ellis Villamor, maraming salamat po. Pastor Dan Baldosa, salamat. Regards sa buong pamilya po. Pipito Barbon, salamat bro. Rene Boy Kalimpong, salamat. Pastor Leonard Dano, magandang gabi po. Pastor Joel Arbolario, marami tayong pastor na kasama ngayon Pastor Jose Biasong, pastor, salamat sa ministry mo sa OFWs. Nakaantabay po tayo dyan. Meron tayong teacher na kasama ngayon, si Sir Isaiah Jolens. Sir, magandang gabi po. Regards sa ating kaibigang pastor. Si Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless Ate Rosa. Jermeline Honasan Balahadja dyan sa Santa Rosa, Laguna, salamat po. Clarissa Kanaway Alyosa, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, Clarissa. Napaumanin po. Okay. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Ipagdasal po natin na magamit tayo ng Lord sa Catholic community nationwide and beyond. Salamat po sa inyo Pakisuportahan po yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. 1,000 na lang yung kailangan natin subscribers at paki-share po sa mga tropa nating Katoliko nationwide yung ating YouTube channel na State of Grace TV ni Brad Calix. Nandyan lahat yung ating mga daily reflections from Monday to Sunday, yung ating usapang Katolisismo nandyan, yung aming kasal sa Katoliko ni Mrs. Nandyan po lahat yan, wala tayong itinago. Hindi ko alam po, na-post na dyan ni Bro George yung ating conversion. Hopefully maisama niya dyan. Mga kapatid, maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Medyo kontrobersyal sa gabi na usapang Katolisismo patungkol sa imahe. Umabot po kami sa serye na pangatlo. Pinapanalangin po namin na sana itong mga aralin po namin ay may natututunan ang Catholic community nationwide at maging sa labas ng bansa. Hindi namin ito dapat ikahiya sa mga kaibigan namin Protestante at mga Evangelical. Manindigan lang kami. Yun ang importante. Patuloy naming aralin ang doktrina ng simbahan at paano ho ito ipagtatanggol kung kinakailangan. Pero mas mainam pa rin ang maayos na buhay na si Kristo ang sentro at ang kanyang salita. Pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan ang magkatambal sa buhay ng isang Katoliko. Hindi lang pananampalataya, kundi yung pagsunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw. Maraming salamat sa mga kaibigang pastor na nandito, sa aking mga kaibigan na patuloy nyo ginagamit sa iba't ibang larangan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ako'y dumadalangin para sa kanilang ministry na sila ay magtatagumpay din ho sa paraang nais nyo. Tulungan nyo po ang mga Catholic community sa Pilipinas na mas maging seryoso pa sa taong itong 2025. Na hindi ho maging passive na Katoliko, na pabanjing-banjing lang. Seryosohin namin ang pagdalo sa misa. Seryosohin namin ang paggawa ng mabuti sa aming kapwa. Seryosohin namin ang aming pagsunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw. Lord, pagpapalain nyo rin po yung mga kapatid namin na OFW sa iba't ibang bansa na nandito ngayon. Samahan nyo po sila at ma-enjoy nilang trabaho nila doon sa ibang bansa at pagpapala sa kanilang pamilya sa Pinas.
Samahan nyo kami sa gabing ito. Sana sa aming pagtulog mamaya ay magigising ho kami kinabukasan nang may malakas sa pangatawan. Bahala na po kayo sa request sa mga kapatiran ngayong gabi sa kanilang mga puso. Alam namin na hindi pa man kami nananalangin ay alam nyo yung laman ng aming puso. Pero mas mainam na ito ay sabihin namin sa panalangin. We just want to acknowledge your greatness, Father, tonight. Maraming salamat, Mama Mary, for praying for and with us. Salamat po sapagkat itong mga santong nasa langit ay buhay na siyang tumutulong manalangin para sa aming mga Katoliko dito sa lupa. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. God bless sa bawat isa. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Pakishare po yung ating video. And bye for now.